Tayo po'y dadako po sa pagbabasa ng ating banal na kasulatan. Ito na po yung last preaching natin mula po sa paksang ito. At buksan muna po natin ang ating banal na kasulatan sa Acts chapter 4. Bagaman marami tayong mababasa, ay basahin po natin ang mga talatang ito. Chapter 4, verses 1 to 4, and then 10 to 12, para masave natin ang time, and then 16 to verse number 20. 1 to 4, 10 to 12, and then 16 to 20. Sana ibabasahin natin ang lahat to save time. Tayo po'y tumayo sa atin pong pagpupugay sa Panginoon sa pagbasa po ng Kanyang salita. Diyan sa ating screen, naririyan na rin po kung wala kayong Bible na dala. Atin pong basahin, handa, basa. At nang sila'y nangagsasalita pa sa bayan, ay nagsilapit sa kanila ang mga saserdote at ang puno sa templo at ang mga Saduceo. Palibhasa'y totoong nangababagabag sapagkat tinuruan nila ang bayan at ibinabalita sa pangalan ni Jesus ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. At sila'y kanilang sinunggaban at kanilang ibinilanggo hanggang sa kinabukasan sapagkat noon nga'y gabi na. Datapwat marami sang nakarinig ng salita ay nagsisampalataya at ang bilang ng mga lalaki ay umabot sa mga 5,000. Verse 10, talastasin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret na inyong ipinako sa krus na binuhay na maguli ng Diyos na maguli sa mga patay dahil sa Kaniya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. Siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulo. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. 16. Na nangagsasabi, anong gagawin natin sa mga taong ito? Sapagkat tunay na ginawa sa pamamagitan nila ang himalang hayag sa lahat ng nangananahan sa Jerusalem at hindi natin maikakaila. Gayunmay, upang huwag nang lalong kumalat sa bayan, atin silang balaan na buhat ngayoy huwag na silang magsalita pa sa sinumang tao sa pangalang ito. At sila'y tinawag nila at binalaan sila na sa anumang paraan ay huwag silang magsipagsalita ni magsipagturo tungkol sa pangalan ni Jesus. Datapwat si Pedro at si Juan ay nagsisagot at nagsipagsabi sa kanila kung katuwiran sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo kaysa Diyos inyong hatulan sapagkat hindi mangyayaring di namin salitain ang mga bagay na aming nangakita at nangarinig. Dakila po naming Diyos, salamat po sa inyong banal na salita. Pagpalain mo po ang aming pag-aaral ngayong umaga. Samahan po kami ng inyong Santong Espiritu. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tayo po yung magsiupo. Well, ngayong pong umaga, ang atin pong paksa ay tungkol sa pagbabahagi ng biyaya at pag-ibig ng Diyos. The work of sharing the grace and the love of God. Ang gawain ng pagbabahagi ng biyaya at ng pag-ibig ng Diyos. So ito po yung ating huling paksa sa paksang Grace and Love of God. Ito po ang ating focus ngayong umaga tungkol po sa pagbabahagi ng biyaya at pag-ibig ng ating Panginoon. Pagbabahagi ng biyaya at pag-ibig ng ating Panginoon.
Dito po sa ating binasang talata, ay makikita po natin dito ang mga alagad ay nangangaral at kanila pong ibinabahagi ang biyaya ng ating Panginoong Diyos. Verse number 1, makikita po natin sila po ay nangagsasalita. Makikita po natin sila po ay nagbabahagi ng salita ng Diyos. No? Verse number 4, salamat sa Panginoon sapagkat ang sabi po sa talatang ito ay umabot ng 5,000 ang mga tumanggap sa Panginoon. Ang mga bilang ng mga lalaki ay umabot sa mga 5,000. Lalaki lang po ang binilang. Ang babae ay hindi po nabilang. No? Kaya po, mas marami pa po yan kaysa sa dyan. Aywan ko baga kung bakit hindi binibilang ang mga babae. No? Aywan? No? Alam po nyo, pagka-Bible ang ating pinag-uusapan. Kahit sa Old Testament, yung tuntunan ng lahi ay palagi pong sa lalaki ibinibilang. Hindi naman ang ibig sabihin, hindi na kayo kasali. No? Pero sadyang ganun hindi kayo ibinibilang pagka tuntunan ng lahi. Siguro po, kung naligtas din yung asawa nila, ay di mga 10,000. Ay yung mga anak pa. No? So, ma-imagine po natin kung ilan ang posibleng naligtas sa panahong ngayon. At ito po ang ating ipinagpapasalamat sa Panginoong Diyos na tayo po ay patuloy na nagbabahagi ng Kanyang salita. Well, ngayon pong umaga ay atin pong pag-aralan ng bahaging ito. Ang pagbabahagi ng biyaya at pag-ibig ng Diyos. Ang tanong po sa atin, ano po baga ang pagbabahagi ng biyaya at pag-ibig ng Diyos? Yan po ang ating tanong. What does it mean by sharing the grace and the love of God? Alam po niyo mga minamahal, pag sinabi pong tayo ay nagsishare ng biyaya ng Diyos at ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, ang una pong ibig sabihin nito ay atin pong ibinabahagi ang ating Panginoong Jesus. Yan po ang una. Atin pong ibinabahagi ang ating Panginoong Jesus. Yan po ay malinaw sa banal na kasulatan. Why? Sapagkat ang atin pong Panginoong Hesus ay siya mismong biyaya ng Diyos sa ating mga tao. Ang ating Panginoong Hesus, ang mismong biyaya ng ating Panginoong Hesus na nahayag sa ating mga tao. Ang mismong kapahayagan ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Tingnan po natin ang ating talata. Titus, chapter 2, verse 11. I hope natatandaan natin yung talatang yan, sapagkat hindi po lamang natin ngayon ito nabanggit. Ang sabi po ng talata, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos. Sino yon? Si Jesus Christ. Napakita ang biyaya ng Diyos na si Jesus Christ na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Ang biyaya una na dapat nating maunawaan ay ang ating Panginoong Hesus. At pangalawa, ang atin din pong Panginoong Hesus ang ipinakikilala ng banal na kasulatan na pag-ibig ng Diyos. Manifestation ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. John 3:16, sa ulong-sulong natin, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak.
Alam natin, ang bugtong na anak ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya po mga minamahal, una, pag sinasabi po natin, isinishare natin ang pag-ibig at biyaya ng Panginoong Diyos, ang una po ay ating ibinabahagi ang ating Panginoong Hesus. Amen? Pangalawa po, pag sinasabi po nating ating ibinabahagi ang biyaya at pag-ibig ng Diyos, ay atin pong ibinabahagi ang kaniyang katubusan at ang kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Yan po ang pangalawa. We are sharing the redemption and the forgiveness for our sin through faith in the Lord Jesus Christ. Sinishare po natin, ating ibinabahagi ay yung katubusan. Yung katubusan. Napakahalaga po ng katubusan. At nun pong kapatawaran sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon, sa ating Panginoong Hesus. Ephesians chapter 1, verse number 7. Ang sabi po ng talata, marami pong mga talata tayong maaring basahin, pero ito po'y sapat ng isang talatang ito. Nasa Kaniya, kay Jesus. Nasa Kaniya ay mayroon tayo ng ating katubusan. Nasa Panginoong Hesus ang ating katubusan sa pamamagitan ng Kaniyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. So yan po, mga minamahal, ang pagbabahagi ng biyaya at pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Ibinabahagi po natin ang katubusan at kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus. Napakalinaw po ng talatang ito, at doon po sa ating talatang binasa, sa Acts chapter 4, 10 to 12, napakalinaw ang pagdidiin. Kaya po ito yung ating ipinapakilala sa mga tao. Ang sabi ng talata, talastasin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret na inyong ipinako sa krus, na binuhay na maguli ng Diyos sa mga patay, dahil sa Kaniya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. Siya ang bato. Si Jesus ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulok. Verse 12, at sa kanino mang iba, sino man, maliban kay Kristo, yan ang ibig sabihin, ay walang kaligtasan. Wala nang ibang pangalan, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. So, isinishare po natin ang biyaya at pag-ibig ng ating Panginoong Hesus sa pamagitan po ng kanyang katubusan at kapatawaran ng ating mga kasalanan. Napakalinaw po mga minamahal. Sa aming mga kaibigan, nais ko pong inyong maunawaan kung bakit wala po ditong ipinapangaral pagdating sa kaligtasan. Hindi natin itunuturo ang relihiyon. Hindi po yan ang tumutubo sa atin na tulad ng itinuturo ng iba. Maling turo po yung ang relihiyon, ang iyong tatanggapin o papasok ka sa relihiyon para ka maligtas. O kaya dito na ako sa relihiyong ito, sapagkat dito ako nagising, dito ako mamamatay, wala pong relihiyon magliligtas sa atin. Ang ating Panginoong Hesus, ang atin pong tagapagligtas. Okay. Siya po yung namatay doon sa krus ng Kalbaryo
para bayaran ang ating kasalanan. Pangatlo po, kung ano po ang ibig sabihin ng pagbabahagi ng biyaya at pag-ibig ng Panginoon. Pangatlo ay atin pong ibinabahagi, we're sharing all the benefits of putting our faith in Christ. Atin pong ibinabahagi ang lahat ng mga pakinabang ng paglalagak ng ating pananampalataya kay Kristo. Lahat ng mga pakinabang sa pamamagitan po ng paglalagak ng ating pananampalataya kay Kristo. Napakarami po niyan. Pero bumanggit lang po tayo ng ilan. Romans chapter 5 verses 1 to 11. Verse 1, yung pong pag-aaring ganap sa atin. Justification. Sabi po ng verse 1, Romans 5:1, yaman nga na inaring ganap kay Kristo. Hindi ka ganap, pero ikaw ay ipinalagay na ganap nung ikay manampalataya sa Panginoon. No? Yan ang ibig sabihin ng justification. Ikaw ay ipinakilalang matuwid na. Ikaw ay banal na sa harapan ng Diyos dahil ng justification. Hindi po alam yan ng maraming relihiyon. Ibig sabihin po'y binanal. Yung iyong salay kinuha ng Panginoon. Yan ang epekto ng redemption. Yan ang epekto ng kapatawaran ng kasalanan. Yung sala mo'y pinatawad na. Kinuha na ng Panginoon. Kaya sa harapan ng Diyos, Ama, ikay malinis na. Amen? At bunga ng justification yan, sa verse 9, nagkaroon ka ng kaligtasan. Hope. Sabi ng Romans chapter 5, sa verse 9, 5:9, hindi lang ikaw na justified in verse number 1, in verse 9, lubha pa ngayong inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mangaliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sa madaling salita, meron na po tayong kaligtasan sa galit ng Diyos. Sabi po ng verse 9, much more than being justified by His love, we shall be saved from the wrath of God. No? So meron po tayo po ay naaring ganap na sa harapan ng atin pong Panginoong Diyos. Naririyan po ang nagbigay po sa atin ng kaligtasan. Nagbigay po sa atin ng kaligtasan. And then sa verse number 10, sabi po rito, sapagkat kung noong tayo'y mga kaaway ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lubha pa ngayon nagkakasundo na ay mangaliligtas. Mangaliligtas tayo sa kanyang buhay. Mangaliligtas tayo sa kanyang buhay. Okay, salamat po sa Panginoong Diyos sa kanyang biyayang ito sa atin. Meron po tayong kagalakan sa ating Panginoong Diyos dahil ng kanyang biyaya. And then, naririyan nga po ang sinasabing reconciliation sa verse 11 ng Romans. We were reconciled to God. Tayo po ay naging kasundo na ng ating Panginoong Diyos. Sabi po ng verse number 10, tayo po ay naging kasundo na ng ating Panginoon. At yan po ay ating ipinagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. So yan po yung ibig sabihin ng pagbabahagi ng Ebanghelyo at ng pag-ibig ng ating Panginoon. Alam po niyo mga kapatid, ito po ang nais kong inyong mapakinggan. Hanggat hindi po natin na ibabahagi ang pag-ibig na ito ng ating Panginoong Hesus, hanggat hindi po natin na ibabahaging ang biyayang ito ng ating Panginoong Hesus, ay wala pa po tayong anumang na ibabahagi sa tao tungkol sa Panginoon. Wala pa tayo na ibabahagi sa mga tao tungkol sa Panginoon. Hanggat hindi po natin na ibabahagi ang pag-ibig at biyaya ng Panginoon, wala pa po tayong anumang na ibabahagi sa mga tao
tungkol sa ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, ito po yung pinakadakilang mensahe na dapat po nilang mapakinggan. Ito po yung the message of the grace and the love of God. At alam po niyo mga minamahal, ito po ay nananatiling pinakamakapangyarihan, pinakadakilang mensahe sa panahong ito, hanggang sa panahong ito. Ang pag-ibig at ang biyaya ng ating Panginoong Diyos. Sa aming mga kaibigan, sana po'y naintindihan natin. Pag sinabing love and grace, it is about the Lord Jesus Christ. It is about His redemption, His forgiveness, about His work, yung justification, yung reconciliation na ginawa niya sa mga taong sumampalataya sa ating Panginoong Diyos. Yan po ang pinaka-foundation ng sinasabing biyaya at pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Salamat sa Panginoon sa katotohanan ito at ito po'y ating naranasan na. Kayo ba'y nakaranas na ng kaligtasan ito? Amen? Kayo ba'y nakaranas na ng katubusan ng Panginoon? Salamat po sa ating Panginoong Diyos. Ngunit ilan na po yung nakaranas? Gano'n ang karami mga tao ang nakapakinig at nakakaalam ng biyaya ng pag-ibig at katubusan ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. Alam po niyo mga kapatid, ang katanungan po sa ngayon tungkol sa biyaya at pag-ibig ng Diyos, ang katanungan po ay hindi po kung itong biyayang ito, itong pag-ibig na ito ng ating Panginoong Diyos, ang tanong po ay kung ito bagay effective pa ngayon o hindi na. Hindi po ang tanong ayon. It is not the question if the grace and the love of God is still effective today. Hindi po yan ang tanong. Hindi po ang tanong ay kung ito bang biyayang ito, itong pag-ibig na ito ng ating Panginoong Diyos ay available pa sa ngayon. Hindi po yan ang tanong. Alam po nyo, ang tanong, ang malaki pong tanong na dapat ko pong ipahayag sa inyo at mapakinggan po nating lahat, ay ang tanong na kung paano ang mga tao magkakaroon nito. How the people can have this grace and love of God. Yan po ang tanong. Paano ang mga tao magkakaroon ng pag-ibig na ito, ng biyayang ito ng Panginoon? How the people can hear this love of God, how the people can be happy about it, how the people can honor it, how the people can hunger for this love and grace of God. Yan po ang malaking tanong eh. Paano? Hindi po kung totoo pa ito. Alam po nating ito ay totoo. Kundi ang tanong, paano ang mga tao makakarinig ng tungkol sa biyaya at grasya, pagliligtas ng ating Panginoong Diyos. Well, alam po ninyo sa liwanag ng banal na kasulatan, sabi po ng banal na kasulatan, natural man, ang mga natural na mga tao, ay hindi po sila makikinig sa mga bagay na espiritual. Sapagkat sila po ay ignorante sa mga bagay na espiritual. Sila po ay mga patay sa mga bagay na espiritual. Yan po ang katotohanan na sinasabi ng Bible. 1 Corinthians 2:14. Hindi po maintindihan ng tao by himself. By himself. Ephesians chapter 2 verse 1. Ang tao po'y patay espiritual.
Na? Ngunit mga kapatid, mga minamahal sa Panginoon, sabi nga po ay mayroong grace and love of God na kinakailangan pong mapakinggan ng mga tao. Well, upang mapakinggan, ano ang solusyon? Ano ang solusyon tungkol sa biyayang ito at pag-ibig ng ating Panginoong Diyos? Ang akin po lamang babanggitin ay sa bahaging pangtao. Bahaging pangtao. Ano ha? Meron po tayong bahagi tungkol po sa biyaya at pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Ano po yung solusyon sa bahagi po ng Kristiyano? Ang bahagi po ng Kristiyano ay kaniyang ma-realize. Yun pong tinatawag na the Christian realization. Magkaroon po ng Christian realization ang tao, ang mananampalataya sa kanyang sarili. What to realize? Ano ba yung dapat na ma-realize natin bilang mga Kristiyano? Ano yung dapat po nating, ano ba ang ibig sabihin ng realization? Dapat tayong dumating sa ating pagkamalay, sa ating sarili. Yun po yung ating tinutukoy na Christian realization. Pagkamalay sa ating sarili bilang isang Kristiyano. Ano yung bagay na yon? Na ang mga hindi mananampalataya, unsaved, should hear the Word of God about this grace and the love of God before they can receive it. Ang mga unbeliever ay dapat nilang mapakinggan ang biyaya at ang pag-ibig ng Panginoong Diyos bago nila tanggapin ito. Sabi po ng Romans chapter 10 verse 17, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. No? Mga kapatid, I hope nabasa na ninyo ang talatang ito. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at sa pakikinig ng salita ng Diyos. So yun po yung tinutukoy natin dito, Christian realization. Hindi sila makakapanampalataya nang hanggang sila'y hindi nakakapakinig. Kaya nga po dito sa Acts chapter 4, napakinggan po nila ang salita ng Diyos. At mayroon pong 5,000 na mga kalalakihang tumanggap sa ating Panginoong Diyos. Kinakailangan po sila'y makapakinig ng salita ng Diyos. Ngayon, ang tanong po sa atin, ilang beses silang dapat makinig? Well, kinakailangan po silang palagi makapakinig. Inyong tanongin sa inyong sarili, ilang beses kayo nakapakinig ng salita ng Diyos? Bago nyo naintindihan. No? Kaya nga po, ang sabi ng talata sa 2 Timothy 4:1 and 2, preach the word in season and out of season. Magsipangaral kayo ng salita ng Diyos sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Ibig sabihin po, mga minamahal, ang nais ko pong sabihin, tayo po huwag titigil sa gawain ito ng pangangaral ng salita ng Diyos kung gusto po natin makapagbahagi ng pag-ibig at biyaya ng atin pong Panginoong Diyos. Yan po ang isang realization. Unsaved people can hear, can come to the saving knowledge of the Lord Jesus Christ if they will hear the preaching about the grace and the love of God. The first realization sa buhay ng Kristiyano. Secondly, the realization that to perform this duty, to preach the Word of God, is commanded by God.
Ito pong gawaing ito ng pangangaral ay utos sa atin ng ating Panginoong Diyos. Tayo po ay naligtas sa layuning ito ng ating Panginoong Diyos. God save us for this purpose. Second realization, God save us for this purpose. John 15:16. Atin na itong nababanggit. Ang sabi, hindi ninyo ako hinirang, kayo'y hinirang ko upang kayo'y magsiyaon at upang kayo'y magsipagbunga. Mga minamahal sa Panginoon, ano ha? Iniligtas tayo ng Panginoon. Iniligtas ka ng Panginoon. Dapat mong ma-realize na sa iyong kaligtasan mayroong plano ang Diyos. Yan po ang dapat nating makita. No? Yan po ang sabi ng John 15 verse 16. Matthew 28, 19 and 20, go ye into all the world and preach the gospel. Yan po ang sabi po ng ating banal na kasulatan. So secondly, God save us for this purpose. Na tayo po'y mangaral ng salita ng Diyos. Pangatlo, to perform this duty as commanded by Christ. Acts 1:8, ye shall be my witnesses. Gawin po natin ang katungkulang ito bilang utos ng ating Panginoong Diyos. Aha! Yan po ay utos sa atin. Ye shall be, kayo ay aking magiging mga saksi. Sa Jerusalem, mula sa Jerusalem, sa Judea, hanggang sa katapos-tapusang hangganan ng mundo. Yan po yung dapat nating ma-realize. Meron tayong binabanggit na mercy or love and grace of God. Mahalaga yan. Mahalaga yan na mapakinggan ng mga tao. Pero unless na ang Kristiyano ay dumating sa realization ito, wala silang mapapakinggan. Amen? Mga kapatid, magising tayo na ako ay iniligtas ng Panginoon sa layuning ito. Alam po ninyo, ang marami pong mga Kristiyano hanggang sa ngayon ay tulog pa po sa katotohanan ito. Kaya po ang sabi ng Romans 13:11-14, tayo ay magsigising na sa ating pagkakatulog. Mga kapatid, gumising na po tayo sa pagkakatulog. No, yan po ang challenge. Wake up. Matagal na yang panawagang ayan. Gumising tayo. Yan ang sabi ng talata. So yan po ang unang bahagi. Realization natin sa ating sarili para sa solusyong ito ng biyaya at pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Naisip na po ba niyo magpatotoo ng tungkol sa Panginoon? Kayo po ba'y nakapagbahagi na ng tungkol sa Panginoon? Sana po makarating tayo sa ganitong realization. Amen? Amen po? Yes. Palagi ko pong binabanggit, hindi na kinakailangan kayong magpastor, hindi na po kinakailangan kayong mag-full-time. I-share na lang ninyo ang inyong natutunan sa Panginoon, saan man kayo naroroon. May mga tao tayo nakikita. At meron na pong makakapakinig sa atin. The first, upang may pahayag natin ang gawain ng Christian sharing of the grace and the love of God, magkaroon tayo ng Christian realization. Pangalawa, 3 puntos lang po. 3 puntos lang po. Romans chapter 12 verses 1 and 2. Familiar tayo sa talatang ito. Sabi po ng 1 and 2, kaya nga, mga kapatid, na mga Kristiyano, tayo tinatawagan dito, hindi lamang po yung mga taga-Roma. Ipinamamani ko sa inyo alang-alang sa kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaayo sa Diyos na siya inyong
katampatang pagsamba. Mayroon po ritong ipinapanawagan alang-alang sa kahabagan ng Diyos ay ating iharap ang ating mga katawan na isang haing buhay. Yun po yung panawagan sa atin. Banal, kaya aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Verse number 2, at huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Napakaganda po ng challenge dito sa ating talata. First, Christian realization. Pangalawa, after na ma-realize natin, there must be a Christian transformation. Sabi ng verse number 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed. Yun eh. Alam nyo, yes, naalaala natin ako'y Kristiyano, ako'y ligtas na, ako'y pinatawad na ng aking Panginoong Diyos. Mayroon ako ng buhay na walang hanggan. Pero up to that point na lamang tayo. Dapat po ay nakakaabot tayo sa tinatawag na kamalayan tungkol sa Christian transformation. Be ye transformed. Sabi sa Tagalog, mag-iba kayo. Mag-iba kayo. Tinignan ko po sa Greek. Ang pinanggalingan pong salita ay metamorpho. Metamorpho. Diyan po kinuha yung English word na metamorphosis. Aha. Kinuha lang pala yan ng Amerikano sa Grego. Ngayon, pag atin pong tiningnan ang meaning ng metamorpho, ang ibig sabihin, changing from one thing to something. Ang idea po yung paru-paro. Di ba? Dati uod, pumasok sa, ano tawag doon? Kokon. Pagkatapos, paru-paro na. Naging kuko na siya. At naging paru-paro. Nagkaroon ng transformation. Para ding kiti-kiti. Dati, kiti-kiti. Pag inyong pagmamasdan yan, yung development niyan, para din ganun eh. Maya-maya, nasa shell na rin siya. Maya-maya, lamok na rin siya. Mayroong pagbabago. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi mo lamang dapat ma-realize ang tungkol sa katotohanan ng biyaya, kundi dapat magkaroon ng transformation sa iyong buhay na hindi ka lang nakaalam ng bagay na yan. How? Paano mangyayari? Verse number 2, by renewing of our mind. Yun ang kinakailangan. Yung isip mo, baguhin mo. Amen? Mga kapatid, yan ang sabi ng talata, by renewing our mind. Alam po nyo, napaka-powerful ng ating mind. Sabi po ng Proverbs 23 verse 7, kung ano ang iniisip natin, ayon ka. Kung ano ang iniisip mo, ayon ka. Dahil doon kapupunta, yun ang gagawin mo. Makapangyarihan po yan. And then, dyan pa rin po sa talatang yan, verse 2 pa rin po, by approving, of course, to ourselves, the perfect will of God. Atin pong ayunan sa ating sarili ang perfect will of God. Para magkaroon ng transformation. Yung mind at pagkatapos tayo po ay sasang-ayon upang mangyari ang transformation na yon sa ating sarili. Doon sa Romans 6:16, ang sabi ron, ating i-offer ang ating sarili sa Diyos na isang hain para sa Panginoon. Huwag sa sanglibutan.
Meron na po bang transformation na nangyayari sa atin? Baka alam lang natin, Kristiyano na ako, palangit na ako, pero yung kabuuan na dapat mangyari sa buhay ay hindi po nakikita. Wala pong tunay na transformation. And then, by infilling ourselves of the Word of God, 2 Timothy chapter 3, 16 to 17, nakikita po natin sa talatang ito kung gaano ang gagawin sa atin ng ating Panginoong Diyos sa oras na palagi po nating binabasa ang salita ng Diyos. Napakaganda ng salita ng Diyos. Tingnan po ninyo. Baka hindi pa nyo nababasa o nabasa nyo, nalimutan na ninyo. Ito po ang sabi ng talata. Ang lahat, 16, ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos, itong Bible natin na tangi po lamang may pagkasi, ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. Anong matututunan natin sa salita ng Diyos? Matututo tayo sa katuwiran. 17, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Mga kapatid, nakita po natin dito yung transformation na yan ay dapat pong makaabot sa ating isipan. Tayo sumang-ayon diyan at tayo po ay palaging nag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos upang makita po natin ang magagandang bagay tungkol sa Panginoon. Dapat po tayong dumating sa realization ito ng transformation if we want to be used effectively about this grace and love of God. Hanggat hindi po natin nare-realize ang transformation sa ating buhay, napakahirap. The last, Philippians chapter 3 verses 1 to 21. Mahaba po itong kapitulong ito. Kumuha lang tayo ng ilang talatang babasahin. Verse 1, 3:1. Sa katapus-tapusan, mga kapatid ko, mga galak kayo sa Panginoon. Rejoice in the Lord. Okay. Verse 6, 7. Gayunman ang mga bagay na sa akin ay pakinabang ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Oo nga, ang lahat ng mga bagay inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko, na alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong suka lamang upang tamuhin ko si Kristo. Nabanggit ko sa inyo last time, si Apostol Pablo po ay centurion, siya po ay leader, meron pong 1,000 soldiers under ng kanyang leadership. Siya po ay abogado di Campanilla, hindi po siya basta abogado, nag-aral po siya sa paanan ni Gamaliel. Siya po ay leader. Malaking tao siya ng lipunan. Pero ang sabi niya, inari kong kalugihan ang lahat ng ito. And then makikita po natin sa talatang 12, o sa talata pong 14, nagtutumulin ako sa hangganan ng gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na nakay Kristo Jesus. Anong nabasa po natin dito sa buhay ni Apostol Pablo? Naunawaan niya ang biyaya ng Diyos na kaligtasan, ang pag-ibig at grasya ng Panginoong Diyos. Nakaabot ito sa kanyang kamalayan, nagkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay dahil sa biyayang ito. Ngayon nakikita po nating nabubuhay siya sa ebanghilyong ito ng ating Panginoon. Hindi lang po nagkaroon ng transformation sa buhay niya. And this is our point. There must be the Christian absorption. Absorption. Yun pong ina-absorb natin. Yung mga katotohanang atin pong naiintindihan at atin pong isinasagawa sa atin pong buhay.
Alam po nyo, doon sa ating pag-absorb ng katotohanan ng ating Panginoong Diyos, ay malaki pong tulong sa atin upang mapaganda po natin ang ating performance sa biyayang ito at pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Amen? Aha! Okay. So, inabsorb niya. Na-realize niya, nagkaroon ng transformation sa kanyang buhay, pagkatapos ngayon, ina-absorb niya yung mga katotohanan. Ano ang inabsorb ni Apostol Pablo? Kay Jesus, na dapat din po nating ma-absorb. Verses 1 to 11, Christ and His holiness by faith in Him. Si Kristo at ang kanyang kabanalan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Inabsorb yan ni Apostol Pablo sa kanyang buhay. Pangalawa, 12 to 16. Yung ministry, the new ministry ng kanyang buhay. Nirecognize niya ngayon yan. Hindi lang ako naligtas. Ito ngayon ang diin ng buhay ko. Ako'y makapagbahagi ng tungkol sa Panginoong Diyos. Mga kapatid, yan po din ang ating kinakailangang makita. Nirecognize niya yung bagong ministry niya sa Panginoon. At yan po'y napakahalaga. The preaching of Jesus Christ. Doon po sa 1 Corinthians chapter 6. Ano bang sabi rito? 19 and 20. Tayo po na mga mananampalataya ay anak ng Diyos. Ano sabi? Hindi ba ganyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu na nasa inyo, na tinanggap nyo sa Diyos, at hindi na kayo sa inyong sarili? Ano sabi? Sino daw tayo? Kanino daw tayo? Hindi na raw tayo sa ating sarili. Uy, hindi ka iyo. Oh, hindi kayo inyo. Hindi ako akin. Sabi ng verse 20, sapagkat kayo binili sa halaga. Anong halaga ang ibinili sa atin? Dollar? Piso? Ringgit? Hindi. Dugo ng ating Panginoon. Kaya po ang sabi, luwalhatiin nga ninyo ang inyong katawan, ng inyong katawan, ang Diyos. Yun Yun po yung nakilala ni Apostol Pablo. Nirecognize niya ang kanyang bagong ministry sa kanyang buhay. Yan po ang dapat nating ini-absorb. Mga kapatid, gusto natin makapakinig ang marami mga tao, tanggapin natin ang katotohanan ng mayroon tayong bagong ministry. Amen? Kayo po ba, meron na po ba kayong ministry sa church na ito? Meron na ho ba? Sa gawain ng Panginoon? Meron na ho ba? Kayo makakasagot yan. Kayo nakakaalam yan. Pero tinanggap ni Apostol Pablo na unawaan niya yung grace and love of God. At ngayon, mayroong absorption sa kanyang buhay. And then, 17 to 21. Kung anong kanyang inabsorb sa Panginoon. 17 to 21, the new focus of his life. The new focus of his life. And that is the glory of heaven. Bagong focus ng kanyang buhay. Ano yon? Yung ganda ng langit, yung kaluwalhatian ng langit. Yun na yung kanyang tinitingnan, hindi na yung ganda ng... Saan ba ako pupuntang bansa? Saan ba magandang tumira? Hindi yan ang itinatanong niya ngayon. Hindi yan ngayon ang kanyang inaasam, kundi yung ganda ng langit. Mga kapatid, yan po yung kanyang inabsorb sa kanyang buhay, kung bakit ang buhay niya ay nagugugol niyang gugulin para sa pag-ibig at biyaya ng Panginoong Diyos. Love and grace. Ito po yung huling sermon natin ngayon.
Pero mga kapatid, hindi po maganda na tayo naligtas na lang. Yung love and grace na yan ay dapat pong maabot ang maraming tainga ng mga tao. Saan mang lugar tayo naroroon, ay dapat may bahagi natin ang biyayang ito, ang pag-ibig na ito ng ating Panginoon. Tandaan po natin, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Meron ka na bang pananampalataya ng Panginoon? Aha. Meron ka na? Meron ka ng pag-ibig ng Panginoon? Yes, meron ka na. Pero ang marami mga tao ay wala pa. Kinakailangan nilang makapakinig. Tayo po'y manalangin. Dakila po namin Diyos, aming Panginoon. Ito po yung huling pag-aaral namin tungkol sa love and grace. Ama, tunay na napakahalaga po nito sa amin. Naabot kami ng inyong biyaya, ng inyong pag-ibig. Narito kami. Naunawaan namin ang ganda ng langit. Ngunit sa isang katotohanan ng isang araw, mayroong nagpaabot sa amin ng tungkol dito. Aming Panginoon, naririto po ang Good Shepherd. Naririto po ang inyong mga anak. Naririto ang aming mga kaibigan. Dalangin ko po, Panginoon, nawa po'y kanila ring makita at maranasan ang biyayang ito ng Diyos, ng aming Panginoong Hesus, na Kanyang makilala ka bilang Panginoon at tagapagligtas. Dalangin ko po, Panginoon, sana po yung Banal na Espiritu ay kumilos. Kung mayroon po sa aming kalagitnaan wala pang kaligtasan, tulungan mo po, O Diyos. Tunay po na hindi po nila kayang maunawaan ka unless kayo'y kumilos sa kanila. On the other hand, Panginoon, amin din pong itinadalangin. Kami na nakaunawa na, nakaranas na, ay wag po kaming tumigil sa aming nasumpungang pananampalataya at kaligtasan. Kami, Panginoon, ay paggamit sa inyo. Tulad ni Apostol Pablo, na naglingkod siya sa inyo, nakarating sa napakaraming lugar, nakapangaral sa napakaraming mga tao, kaya't sinabi niyang siya'y malinis na sa dugo ng lahat ng mga tao. O Diyos, tulungan mo po kami ngayong umaga. Nawa nga po, kami rin ay magkaroon ng ganitong pagkakilala sa inyo. Kumilos po kayo sa aming kalagitnaan ngayon. Habang tayo po'y nakatungo nakapikit ang ating mga mata. Meron po ba ngayong umaga ang magtataas ng kamay upang tanggapin ang Panginoong Hesus bilang iyong tagapagligtas? Siya lamang ang namatay sa iyong kasalanan, nagbayad ng iyong mga pagkakautang, mga kasalanan sa Diyos. At ang sabi ng Bible, siya lamang ang paraan para sa iyong kaligtasan. Ang sabi ng Bible, sasampalatayanan mo siya, magsisisi ka, at tatanggapin mo siya sa iyong puso. Meron po ba magtataas ng kamay? Amen. Meron po ba? Kung hindi ka paligtas, this is your time. Your chance to receive the Lord. Secondly, sa iyo mananampalataya. Nakaroon ka na ba ng realization sa iyong katungkulan sa biyaya ng Panginoon? Nakaroon na ba ng transformation sa buhay mo? Nakaroon na ba ng absorption sa iyong buhay sa mga katotohanan ito ng Panginoon? Why don't you pray this morning kung hindi mo pa nare-realize ang bagay nito? Lord, salamat po for reminding me about this truth. And help me, O God. Meron po bang mananalangin sa Panginoon about this thing? Meron po ba tatayo sa inyong kinaupuan? Yes, Lord.
gumawa po kayo sa buhay ko. Yes, Lord. Lagyan mo po ng tunay na transformation and absorption ang buhay ko sa mga bagay mo. At ako po'y magamit mo sa kaparaan ng iyong nais ipagawa sa akin. Pero po bang ganyan panalangin, you can just stand wherever you are. You can pray to God. Amen? Some more? Some more? Some more? Yes. Yes. Young people? Some more? Napakarami mga tao ang dapat pang makarinig. Pero kinakailangan ng isang desisyon sa buhay mo. Meron ka bang ilalapit sa Panginoon about this thing? Lord, naunawaan ko ang iyong salita. Use me for your glory. Use me for this grace and love of God. Diyan sa taas, pero bang tatayo? Magpipray sa Panginoon. Yes, Lord, naunawaan ko. At narito po ako. Pero ba? Takila po namin, Diyos. Salamat po sa inyo sa umagang ito sa pag-aaral po namin. Temporarily, kami po'y magwawakas sa paksang ito. But Lord, sana nga po ito'y nagbigay ng puwang sa aming mga puso at isipan upang magising kami sa katotohanan. Na kami po ay inyong mga manggagawa. Kami po ay inyong mga tagapagsalita ng dakilang biyaya at pag-ibig ng aming Panginoong Diyos. Dinadalangin ko po, Panginoon, ang iglesyang ito. Patuloy mo pong papatnubayan. Patuloy mo pong tutulungan. Ilalagay mo po sa aming mga puso ang pag-ibig na ito ng Panginoong Hesus. Ang pagsisikap. At Lord, lagyan mo po kami ng kahabagan sa aming mga puso na kami po'y mahabag sa mga taong wala pang pagkakilala sa inyo. At amin pong ibahagi ang inyong pagliligtas. At aming Panginoon, narito po ang ilang mga anak mo nakatayo. Ano man ang kanilang kahilingan, sangayon sa inyong kalooban ay inyo pong dinggin. Gayun din po sa kanilang marahil ay mga nakaupo at nananalangin. Ipagkaloob mo rin po, O Diyos, ang kanilang mga kahilingan. Salamat po, O Diyos. Binibigay po namin sa inyo ang kapurihan at pagpapasalamat. Ito po ay aming idinadalangin sa dakilang pangalan ng inyong anak, ang Panginoong Hesus. Amen at amen. Salamat po at purihin po ang Panginoon.